Su Wanning. Napakabuti ko sa'yo. Ikaw. Nakikipaglandian ka pa sa bodyguard na to. Teka. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ano naman kung bodyguard? Kinain ko ba ang bigas nyo? Si Lin Yu ay disipulo ng matandang immortal. Ang isang tulad mo, paano mo may kukumpara kay Lin Yu? Disipulo ng matandang immortal. PWE. Isa lang siyang manloloko na nagpapanggap. Ibalik mo na agad ang espada ko. Ang bilis naman mabisto. Imposible. Wanning, ibalik mo na agad ang espada ng pamilya ko. Baka sakaling may pag-asa pa tayong magkabalikan. Tingin ko nagkakamali ka. Tayong dalawa, wala nang pag-asang magkabalikan. Huwag mong sabihing akala mo, makikipagbalikan ako sa'yo. Nagkakamali. Ano? Ikaw. Anong sinabi mo? Baka masira na ang isip ng anak ko. Wanning, ikaw. Ang sinabi mo noon na pag-iisipan mo, niloloko mo lang ba ako? Oo. Hindi mo ba nahalata? Imposible. Wanning, siguradong niloloko mo lang ako, di ba? Sigurado ka. Teka. Anong gusto mong gawin? Anak, huwag mong kalimutan kung bakit tayo nandito. Basta makuha lang natin ang espada. Kahit sinong babae makukuha mo. Hindi. Iba si Wanning. Wala ka talagang kwenta. Hayaan mo na, ako na lang ang gagawa. Bata, ibalik mo ang espada ko. Pumunta ang pinuno ng pamilya Lee sa pamilya Suko. Bakit parang, ang init ng ulo nyo, Papa? Sugodong, ito ba ang tinuro mo sa anak mo? Ang makipagsabuatan sa bodyguard na to, para lokohin ang pamilya Lee at kunin ang aming espada. Oh, totoo ba yan? Wanning, totoo ba ito? Ito. Mali po ang sinasabi nyo, Master Lee. Paano naging panloloko yun? Kayo ang nagsabing gusto nyong makipagpalitan ng espada. Pumayag lang ako. Hindi ko naman kayo pinilit. Ang kapal ng mukha mong magsalita, kung hindi mo ako nilinlang. Bakit naman ako, makikipagpalitan sa'yo, dahil yan sa kasakiman mo. Isa pa. Sigurado ka ba na ang espadang yan, ay binigay talaga sa'yo ng master ko? Ang espadang yan. Pinulot mo lang, di ba? Ikaw. Nagsisinungaling ka. Ang espadang to, binigay talaga sa akin ng matandang Diyos. Kung ganoon, kaya mo bang manumpa, na kung nagsisinungaling ka, tatamaan ka ng kidlat? Oo nga, kaya mo bang manumpa, ako? Master Lee, kung ang espadang yan, ay talagang binigay sa'yo ng matandang Diyos, ano naman kung manumpa ka? Sige, manunumpa ako. Hindi ako naniniwala, nasa isang sumpa, talagang may kidlat na tatama. Sige, manunumpa ako. Kung nagsisinungaling ako, tamaan sana ako ng kidlat. Ito. Bakit dumilim ang langit? May kidlat nga. Papa. Papa. Ayos ka lang ba? Huwag kang gumalaw. Sunog na siya. Tumawag kayo ng ambulansya. Hello, ambulansya, bilis, iligtas niyo ang papa ko. Maghintay lang kayo, hindi ko kayo palalampasin. Mukhang nagsinungaling nga si Master Lee. Dahil pinulot lang ang espadang to, dapat lang itong ibalik sa tunay na may-ari. Master Lee, ingat sa pag-uwi. Hindi pa tayo tapos. Maghintay lang kayo. PWE, gusto pa nakawin ang espada ng master ko. Talagang disipulo ka ng matandang Diyos. Ang kidlat, sumusunod sa utos mo. Ang galing mo talaga. Sobra naman po ang papuri nyo, Tito So, Lin Yu. May pabor sana akong hihingin. Sabihin nyo lang po, Tito So, kahit hindi ko siguradong magagawa ko, basta sabihin nyo lang. Ito. Papa, huwag na kayong mahiya sa kanya. Kung hindi niya gagawin, babawasan ko ang sweldo niya. Masamang kapitalista. Ang bagay na ito.
ay may kinalaman talaga sa pamilya Long. May kinalaman sa pamilya Long. Long Yu. Paulit-ulit kang pumapalpak sa trabaho. Iminumungkahi ko na alisin si Long Yu bilang pinuno ng pamilya. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Kuyang Yu. Hindi mo nakuha ang lihim na libro ng pamilya Su. Hindi mo rin nakuha ang mahalagang espada ng pamilya Li. Ngayon ang pamilya Su ay nakakuha ng 100 bilyong investment. Halos. Tatay na sila sa ulo natin. Sumasang-ayon din ako. Alisin si Long Yu bilang pinuno ng pamilya. Unanimous ang boto. Dahil ganoon, ipinapahayag ko. Teka lang. Long Yu. May sasabihin ka pa ba? Tungkol sa pag-alis sa akin, bilang pinuno ng pamilya, ako ay may veto power. Ano? Veto power. Nako, may veto power nga pala ang pinuno. Nakalimutan natin. Buisit, paano ko nakalimutan ito? Ang talino talaga ng pinuno, naalala pa ang paraang ito. Alam ko, na ang ilan sa inyo rito, ay hindi masyadong masaya, sa akin bilang pinuno, hindi lang ilan, kundi lahat ng elders dito. Alam ko rin, na ang ilang elders dito, ay palihim, na nabili na ng iba. Long Yu. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Alam na alam mo sa sarili mo. Akong si Long Yu ay tapat at walang itinatago, dahil sa tingin ninyo, ay hindi ako nababagay bilang pinuno, wala akong magagawa. Ang pagiging pinuno na ito, ay paninindigan ko, tingnan ko lang kung sino ang may kaya, naalisin ako. Sa posisyong ito. Mabuti. Long Yu. Hindi ko inaasahan na ang pinakamalaking lihim mo, ay matutuklasan ko. Kahit bumaba pa ang Diyos ngayon, hindi ka na magiging pinuno. Anong nangyari anak? Anong natuklasan mo? Siya ay isang babae talaga. Ano? Pinuno. Ikaw ay babae. Babae. Ayon sa utos ng mga ninuno ng pamilya Long, ang mga babae ay walang karapatan na magmana ng posisyon ng pinuno. Long Yu. Ang lakas ng loob mong suwayin ang utos ng ninuno. Ibigay mo ang token ng pinuno. Ito ay pagtataksil sa mga ninuno. Isang babae. Paano naging pinuno? Ibigay mo na agad ang token ng pinuno. Sa ilang salita lang, gusto nyo na ibigay ko ang token ng pinuno. Hindi ba masyadong nakakatawa yan? Sinasabi nyo na may problema ako, pero nasaan ang ebidensya? Kailangan pa ba ng ebidensya para rito? Anong gusto mong gawin? Gusto ko lang makita kung may problema ka nga. Tingnan na lang natin, di ba? Oo nga. Kung gusto mong patunayan na wala kang problema, gawin mo na lang. Tama, tama. Oo nga. Walang hiya. Bakit? Natatakot ka? O baka naman babae ka talaga? Anong ginagawa mo? Long Yu, Long Yu, babae ka nga talaga. Pinuno. Ikaw, tumahimik ka, mula ngayon. Ako na ang pinuno ng pamilya Long. At siya, simula sa araw na ito, ay palalayasin na sa pamilya Long. Nilabag ni Long Yu ang utos ng mga ninuno, kaya palalayasin siya ngayon sa pamilya Long. Sinong sang-ayon? Sinong tutol? Sang-ayon. Long Shi. Hindi ko ibibigay ang pamilya Long sa mga kamay mo. Hindi na ikaw ang masusunod dyan. Mga tauhan, kunin niyo ang manlolokong ito, at palayasin sa pamilya Long. Teka. Ano? Pinatulong mo si Lin Yu kay Long Yu para mabawi ang pwesto niya bilang pinuno. Oo.
Papa, nasisiraan na ba kayo ng bait? Yung tarantadong Longyu na yun. Hay nako, alam ko ang tungkol dyan. Sa totoo lang, ang nangyaring ito, ay hindi kagagawa ni Longyu. Ang pinsan ni Longyu, si Longshi ang may gawa. Longshi, may bato pa pala siyang kasama. Sa totoo lang, mahabang kwento ito. Alam mo ba kung ano ang sikretong manual na sinasabi ni Longyu? Hindi po. 50 taon na ang nakalipas. Ang lolo mo at ang lolo ni Longyu ay matalik na magkaibigan dahil nilibre nila ng pagkain ng isang matanda. Ang matandang iyon ay binigyan sila ng 2 sikretong manual. Ang isa ay ang 9 na karayom ng wayang at ang isa ay ang 9 yang manual. Hindi ba't ito ang pamanang medikal ng pamilya natin at ang pamanang martial arts ng pamilya Long? Tama. At ang matandang iyon ay walang iba kundi ang master ni Lin Yu, ang immortal na si Dan Fuzzy. Kaya, bakit gustong agawin ni Longyu ang manual ng pamilya natin? Tungkol dyan. Mahabang kwento rin. E di paikliin niyo po ang kwento. Ang lolo ni Longyu ay may isang anak na babae, na tita ni Longyu. Nang sumapit siya sa tamang edad, nagkaroon siya ng kakaibang sakit, at kailangan siyang ikulong sa isang kabaong na yelo, para mapanatili ang buhay. Ang lolo mo, pagkatapos suriin ang anak niya, wala rin siyang magawa. Ang kakaibang sakit na ito, tanging isang immortal lang ang makakagamot. Pero ang lolo ni Longyu, hindi sinasadyang nalaman, nasa 9 na karayom ng wayang, may isang paraan, para magpalit ng buhay. Kaya, gusto niyang gamitin ang sariling buhay para iligtas ang anak niya, pero hindi pumayag ang lolo mo, na ibigay ang paraang ito sa lolo ni Longyu. Kaya nagkaroon ng lamat sa pagitan nilang dalawa, hanggang sa mamatay ang lolo ni Longyu. Ang tiya ni Longyu ay nakahiga pa rin sa kabaong na yelo. Naiintindihan ko na. Kaya pala gusto nakawin ni Longyu ang 9 na karayom ng wayang. Pero Papa, bakit mo pinapatulungan kay Lin Yu si Longyu? Kung si Longyu man ang pinuno ng pamilya Long o hindi, anong pakialam natin? Hay nako, batang ito, syempre may pakialam tayo. Isipin mo. Sino ang nag-utos kay Chinwoo na bastyusin ka noon? Si Longshi, di ba? Kung hindi si Longyu ang pinuno, sino ang magiging pinuno? Si Longshi, tama. Kung si Longshi ang magiging pinuno ng pamilya Long, siguradong magkakagulo sa Jiangcheng. Tsaka, ang batang si Longyu, hindi naman masama ang ugali, medyo matigas lang ang ulo. Papa, alam mo na ba noon pa, na babae si Longyu? Syempre naman, nung pinanganak si Longyu, pumunta pa nga ako sa handaan eh. Paano ko hindi malalaman? Kaso, maagang namatay si Longfei. Para protektahan ang sarili, naisip ng nanay ni Longyu ang paraang ito. Pero kalaunan, namatay din ang nanay ni Longyu. Nakakaawa rin siya. Paano namatay? Malamang pinatay ni Longfei tiyan. Pero wala pang ebidensya sa ngayon. Gusto makuha ni Longyu ang sikretong libro. Una, para buhayin ang tiya niya. Pangalawa, para gamitin ito. Para patatagin ang posisyon niya sa pamilya Long. At alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang niya. Ang labanan sa mayayamang pamilya. Talagang patayan ano? Ang bagay na ito, kailangan pa rin ang tulong mo. Kung hindi, baka hindi na magkaroon ng kapayapaan ang Jiangcheng. Boss, ano sa tingin mo? Isang hamak na Longshi. Gustong guluhin ang Jiangcheng. Hindi ako papayag. Tapusin na natin siya. Sige. Tapusin na natin siya. Longshi, ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Mayabang talaga ako. Kung hindi ka sang-ayon, sige, suntukin mo ako. Ikaw, Tito Wu, bakit mo ako sinuntok? Ikaw ang nagsabi eh. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kakaibang request. Longyu, ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi ko pa nakita na nagsuot ka ng damit pambabae ah. Ano bang gusto mong gawin? Pinalayas ka na sa pamilya Long ngayon. Ang mga card mo ngayon, matagal nang naka-freeze. Siguro wala ka na talagang pera ngayon, no? Basta isuot mo lang tong damit na to. Ako, bibigyan kita ng 1 milyon, ano sa tingin mo? Ikaw, nananaginip ka ng gising. Ang tigas pa rin ng ulo mo ah. Akala mo ba ikaw pa rin ang pinuno ng pamilya Long? Ikaw ngayon, na blacklist ko na.
Dito sa Jiangcheng, wala kang makikitang kahit anong trabaho. Ito na ang nag-iisang pagkakataon mo, para makakuha ng ganito kalaking pera ah. Isuot mo lang tong damit, makakakuha ka na ng 1,000,000. Talaga ba? Isuot lang tong damit, may 1,000,000 na. Sino yan? Anak ng, sino ka ba? Akin na ang pera, 1,000,000. Ikaw, sino ka ba? Wala kang pakialam kung sino ako. Hindi ba sabi mo kapag sinuot tong damit, magbibigay ka ng 1,000,000? Akin na. Wala akong ibibigay sa'yo kahit isang kasing. Ang lakas ng loob mong hingan ako. Ikaw. Gusto kitang turuan ng leksyon ngayon. Ano papalag ka? Kaya mo ba? Hoy hoy hoy, bitawan mo ko. Kung matapang ka, ibaba mo ko. Bata. Ibaba mo ang anak ko. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag kinalaban mo ang pamilya Long. Bigyan mo ko ng pera, ibababa ko siya. Naghahanap ka ng gulo ah. Long Wu, turuan mo nga ng leksyon yan. Masyado siyang magaling. Hindi ko siya kaya. Disipulo siya ng matandang Diyos. Ano? Disipulo siya ng matandang Diyos. Long Shi, pinapayo ko sa'yo na magbigay ka na lang ng pera. Kung hindi, ang mangyayari sa'yo, siguradong malala. Sige, magbibigay na ko, magbibigay na ko. Ibaba mo muna ako. Mabuti naman kung ganun. Tito Wu, totoo bang disipulo siya ng matandang Diyos? Oo. Sa piging ng hari ng espada, pinalitan niya ang espada ni Li Tiancheng. Hindi ba manluloko lang yun? Basta hindi ko siya kaya. Kung gusto mong lumaban, ikaw na lang. Ikaw, magbigay ka ng pera, o kaya isuot mo tong damit na to. Ako, magbibigay ako ng pera. Ang daling kumita ng pera ah. Bakit pa ko naging bodyguard? Hindi ka ba natatakot na kunin ng master mo tong pera? Paano mangyayari yun? Bagong card ko to. Su Wanli. Pumunta ka sa pamilya Long ko. Hindi naman siguro para mangikil, no? Oh. Syempre hindi. Nandito ako para sa kanya. Ako. Ikaw. Huwag mong sabihing nagkakagusto ka sa akin. Babae ako ah. Akala ba niya lalaki ako? Kaya pala nandito para sa pamilya Long namin. Isang basurang pinalayas sa pamilya. Kung ganoon, hindi na kami mag-aaksaya ng oras sa inyo. Walang utang na loob. Kung ganoon, lumayas na kayo sa Jiangcheng. Tito Wu. Patawad. Hindi mo kasalanan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Gusto mo bang gumanti? Gumanti. Anong ibig mong sabihin? Pwede ka naming tulungan. Tulungan ako. Pamilya Su. Magiging ganito ba kayo Cab 8? Syempre naman. Mga matuwid kaming tao. TSK. Sinong matuwid na tao ang magsusuot ng damit pambabae? Nakakatawa. Ikaw, wala kang alam. 1,000,000 piso para lang magsuot ng damit pambabae. Akala mo ba hindi pera ang pera? Mukhang pera. Syempre hindi ako ganito Cab 8. May kondisyon ang pagtulong ko sa'yo. Anong kondisyon? Kapag naging pinuno ka na ulit ng pamilya, gusto ko ang 9 Sons Manual ng pamilya Long nyo. Imposible. Kung ganoon, kalimutan na lang natin. Hindi naman kawalan sa pamilya Suko. Anong balak ninyong gawin? Makinig ka sa akin. Palitan muna natin ang suot mo. Hindi ko gustong magsuot ng ganitong damit. Gusto mo bang mabawi ang posisyon bilang pinuno ng pamilya Long? Gusto. Kung ganoon, makinig ka sa akin. Magpalat ka na ng damit. Hindi ko pa talaga nakikita itong si Long Yu, na nakasuot ng damit pambabae ah.
Grabe. Ang ganda. Sino to? Ano sa tingin mo? Mas maganda kaysa noong nakadamit panlalaki ka, di ba? Pwede na. Sige. Simula ngayon. Tutulungan ka naming bawiin ang lahat ng sayo. Tama. Ngayong araw. Dapat nang magpalit ulit ng pinuno ang pamilya Long. Sige. Pero, paano niyo ako tutulungang bawiin ang pagiging pinuno? Wala kang plano. Akala ko meron ka.